So ang dami ng Pilipinong kumikita ng malaki as a virtual assistant. And in this video, tuturuan kita kung paano maging VA. Ang gagawin ko, direct to the point para di na matagal, walang pasikot-sikot. And syempre, para makapagsimula ka na. Katulad mo, I had no experience. I had no mentors. Wala akong mga training kasi hindi ako pumasok sa mga agencies. Sariling sikap lang talaga. And yung mga ituturo ko sa inyo dito, ito yung mga hakbang na ginawa ko bago ako maging VA. So without further ado, let's start. First off, let's start with setup your profile. Okay? Ngayon, anong profile yung i-set up natin? Facebook? Instagram? No. So, ang i-set up natin profile is yung mga platforms na pag-a-applyan natin. So, ito yung mga platforms na pwede nating pag-set upan ng profile. Okay? So, first, meron tayong Online Jobs PH, Fiverr, at saka Upwork. Ngayon, sa mga platforms na to, pwede kang gumawa ng profile and yung makukuha mong client is direct. Unlike agency, mas masasuggest ko or ma-recommend ko tong platforms na to kasi mas maganda talaga pag direct client. Pag sa agency kasi hati na yung sahod mo, okay? Hindi mo pa hawak yung oras mo. So mas maganda talaga na mag-direct client ka na lang. And promise, mas madali yung interview. But kung gusto mo i-try yung agency, edi pwede naman para makuha ka rin ng experience. Kasi most ng agency, hindi sila nagre-require ng experience. Though meron namang mga client na hindi kumukuha ng experience as long as alam mo yung gagawin mo. Katulad sa akin, direct client agad ako. Ngayon, para di ka na mahirapan kung saan maghanap ng mga agency, pwede kang pumasok sa ginawa kong community. Okay? Tinatawag ko tong The Skill Vault. Libre lang, walang bayad. Okay? So, pwede kayong pumasok dito. Sa loob ng Skill Vault, marami akong tinuturo dito mga tutorials katulad nito. Okay? And may mga nilalagay ako ditong mga resources na sobrang makakatulong sa inyo. Tulad nga nitong VA agency platforms na ginawa ko. Website to. Okay? So, pag binuksan mo yan, sinasend ko dito yung mga link. Okay? Kunyari, buksan natin to. Okay? Pag binuksan mo yung link, ito yung makikita mo. Ito yung mga top virtual agencies. Andito yung mga link. Okay? Para nasa isang platform na sila. Kaya, pag mag-apply ka na, hindi ka na mahihirapan. And sa may bandang huli, naglagay din ako dito ng freelance platforms which is yung nire-recommend ko makakuha ng client. Yan, so pipindutin mo lang itong mga links dito, madediretso ka na sa mga platforms na to. Ilalagay ko sa description yung link para maka-join ka na agad. Going back, so let's say nakagawa ka na ng profile sa mga platform na to. Ano yung sunod mong gagawin? Ang sunod mong gagawin is mag-set up ng payment. Okay? Ito yung pinaka-paborito ko kasi dito sila magbibigay ng sahod. Pwedeng PayPal, Wise, and Pioneer. Yan talaga yung top 3 na nagagamit sa freelance industry. Yan yung PayPal, Wise, Pioneer. So, iset up mo na rin yan. And gumawa ka rin ng bank account kasi ko-connect natin sa bank account yan. Okay? Pwedeng BPI, BDO, yan. Marami naman tutorials online kung paano mag-open ng online bank. Then, let's say nakapag-set up ka na ng mga payment, ano na yung sunod natin gagawin? And syempre, equipment. Ano ba yung ginagamit as a virtual assistant? Pwedeng laptop, okay? So, kung VA ka lang naman, di mo masyadong need ng mataas na spec kasi virtual assistant lang to. Maliban lang kung gusto mo mag-codings, mabigat na video editing. Ayan, kailangan niya ng matataas na equipment or ng matataas na specs. And recommended na doon is desktop or yung computer. But for virtual assistant, mas maganda kung ano lang muna, laptop. Kasi mas affordable siya and pwede mo siyang madala kahit saan. Like for example, may mga gala kayo, virtual assistant ka, di ba? Yung work mo nasa laptop lang. Gusto mong sumama sa mga galaan, pupunta ng beach, di ba? As long as may internet, yan, makaka-work yun. And kung wala ka pang laptop, pwede ka manghiram muna. Nung nag-umpisa ako, gamit kong laptop yung kay mama eh. Kasi sobrang gusto ko talaga maging virtual assistant kasi eto, hayahay lang ako sa bahay, di ba? Sino ayaw nun? So, pwede kayong manghiram muna. And for me I don't suggest na mangutang ka agad kasi mahirap makakuha ng client. Okay? Bibigyan ko na kagad kayo ng expectation. Ganun talaga yung buhay eh. Kung ano yung nakikita nating maganda, mahirap siya abutin. Pero ganun talaga. As long as na alam na natin yung skills, alam natin yung gagawin natin, ayun, makakamit din natin yun. Ayun na nga, nandito ka na, di ba? That is the first step kasi inaalam mo na kung paano. So, congratulations. Yan. Okay, so yan. Kunyari, nakapanghirap ka na, tapos first sahod mo, malaki agad dyan. I swear, nung nag-start ako, ang una kong sahod is 30,000. And then after 3 months, tumaas siya ng 800. Then by April ba yun? April, naging 1,000 siya. Ganun kabilis yung race dito, lalo na kung magaling ka sa ginagawa mo. So let's say meron ka ng laptop, ano na sunod? Yung skill. Okay? Ito na. Ito yung pinakailangan talaga natin, skill. Meron na tayong profile, meron na tayong payment, meron na tayong equipment, yung skill naman. Okay? Ito yung mga common na skill na ginagamit ng isang virtual assistant. Okay? Common.
Pero hindi ibig sabihin nun, ito na yung gagawin mo talaga. Okay? Kasi nakadepende pa rin yan sa client mo kung ano yung gagawin mo. Now, the question is, paano malaman kung saan ka magpo-focus na skill? Hindi mo alam kung saan ka magpo-focus kasi sobrang dami nga, di ba? Sabi mo nga, prof, sobrang broad ng virtual assistant, di ba? So, ang dami kong aalamin na skill. Hindi, okay. May tuturo ko sa yung technique. Okay, let's say nandito ka na sa online jobs PH. So, ito yung magiging itsura. Kunyari, nag-search ka dyan, virtual assistant. Okay, so kunyari, ito yung nagustuhan natin. Let's say, search natin virtual assistant. Kunyari, ito yung nagustuhan mo. Diba? Ang daming hiring. Sabi sa inyo, hindi man ito eh. So, kunyari, ito yung nagustuhan mo. Ang gagawin mo, titignan mo yung core or ano yung mga ginagawa, ano yung in-expect niyang gagawin mo. So, dito may makita what you'll be doing. Sabi dito, check designer's work. So, kumbaga, magiging QC ka or quality control. Okay? Yan. Tapos, ano pang gagawin mo? Keep my calendar tight and on point. Ibig sabihin, ma-manage mo lang yung calendar ni client. And syempre, follow up with the team plus client. Ibig sabihin, mag-message ka. Kaya malaga yung communication. Okay? ChatGPT, madali na lang yan, I swear. And night shift, full-time, ayun. So, dito mo makikita. And malaga tong instruction nila, okay? So, ayan, makikita mo yung sahod, di ba? O, di ba? And kung makikita nyo, wala silang nilagay na experience. Wala kayong nakitang with 10 years experience. Di ba? Wala kayong nakita eh. Ang nakita lang natin kung ano yung gagawin mo. As long as you know what you'll do, pasok ka. Di ba? So, ayun. Let's say na pag-aralan na natin to, okay? Mag-apply na ka na. Dito, apply for this job. Pero we will be tackling that later on. So, let's say meron ka ng skill. Okay? Yun na. Pag-aralan mo na yung gusto niyang gawin. Ito yung isang tanong. Need ba ng resume or ng portfolio? Ang aking kasagutan ay, hindi po. But, okay, may but. Hindi need ang resume at portfolio kung mag-apply ka as a virtual assistant. Kasi pwede ka mag-apply dito. Okay, so all you need to do is click this apply for this job. And then maglalagay ka lang dyan ng subject. Then sa message, dito nilalagay yung tinatawag nating application letter. Kapag magaling ka gumawa ng application letter, you don't need a resume. As long as na-explain mo na you know what to do sa binigay ng responsibility. Okay? But, kapag meron kang resume at portfolio, that is a plus. Ibig sabihin, 70%, let's say magandang application letter mo. So, pwede kang pumasa 70%. Plus, nag-attach ka ng resume na maganda rin, plus portfolio, tataas yan. Magiging 90% or 80% pa yan. Para saan ba kasi yung portfolio and resume na yan? The purpose of resume and portfolio is to show that you know the job. Okay? Kasi sa portfolio, pinapakita natin na nagawa ko na to, ibig sabihin, kaya ko itong gawin for you. And that is a plus. But, it's not required. Though may ibang mga client dito na nanghingi talaga ng resume. Kaya mas maganda na meron ka na ready. Ngayon, gumagawa ako ng mga application letter tricks and tips and tsaka kung paano gumawa ng resume at tsaka paano gumawa ng portfolio. Ina-upload ko rin yun dun sa The Skill Vault na sinabi ko kanina. And syempre, nag-upload din ako dito sa YouTube. So, make sure na makasubscribe ka and hit that ring button para maging updated ka sa mga ipopost ko kasi for sure makakatulong to sa'yo. I swear. Now, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, rejections will happen. Okay? Nung nag-start ako as a virtual assistant, hindi ako agad-agad nakakuha ng client. Ang dami ko pang inaral ng mga strategies. Umabot pa ako ng month bago ako nakakuha ng client talaga. Ganun kahirap. Just remember that every no brings you to the right yes. Don't take it personally, okay? Isipin mo, it's a redirection. Learn from it, adjust, and keep moving forward. Okay? Kasi ayun na, andito ka na. Ibig sabihin, nandito na yung step 1 mo. Okay? Kasi learning ka na eh, di ba? So, ipagpatuloy mo lang yan. Promise, makakakuha ka ng client. And makakuha mo na rin yung dream job mo as a virtual assistant. Professor Hans po. So, nagtuturo ako ng mga gantong bagay, skills, paano kumita online, mga gigs, and nagbibigay rin ako ng mga resources na sobrang makakatulong sa inyo. So, subscribe for more.